mga kapatiran, kami, kapamilya at kausap. At para naman po sa ating pagbibigay, samahan niyo po kung buksan at basahin ang ating Biblia sa Hebrew 13 verse 16 at Isaiah 1 verse 19. Pero bago ko po basahin ang talata sa mga kaibigan po namin na magbisita o first time mo pong makadalo dito po sa aming simbahan, ay hindi nyo naman po kailangan magbigay. Ito po ay para lamang po sa miyembro ng aming simbahan. Ngunit kung kayo po ay makikipag-isa sa aming layunin, ay buong puso po namin tatanggapin. Kumpiyansa po ako na hindi na bago para sa ating lahat itong talata na babasahin ko. Maaari ng iba sa inyo ay makilang bisis mo na itong narinig. At ito po ay paborito mo or baka ito po ay memorize mo na. Pero ayan niyo pong ipalala ko muli sa ating lahat patungkol po dito sa ating offering gamit ang talata nito. Ang sabi niya po dyan sa Hebrew 13 verse 16. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita Bible. Ang sabi niya, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Again, lilinawin natin, huwag daw natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing alay o handog na kinalulugdan ng Diyos. Sa madaling sabi, kung magbibigay ka at napipilitan ka lang, mas mabuti pang huwag ka na lang magbigay sapagkat nalalaman ng Diyos kung tunay at hindi tunay ang iyong ibinibigay. At sa uli nakalipindi sa Diyos kung dapat ba tayong kalugdan o hindi. At ganito ang kanyang sinabi sa Isaiah 1 verse 19 na sabi diyan, kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Masarap pakinggan ang mga ganitong salita basta tayo'y susunod. Walang pag-aalinlangan, buong pusong nagtitiwala sa Kanya, tiyak na pagpapalain ng Diyos. At pag sinabi pong pag-aalay o handog, naalala ko po nung panahon na nasa bukid pa kami nakatira. Now, dahil po sa malayo po ang hospital sa amin, pagka po ng mga kapatid ko nagkasakit, ay doon po kami dinadala sa mga taong manggagamot at hindi po doon sa hospital o sa mga totoong doktor. At pagkatapos po kaming mapausukan doon sa ginagawa nilang gamot kulong at mapainom doon ng ahas na talaga namang pagkapaitan, na humihingi sila ng puting manok bilang alay kuno sa mga taglugar. Di ko po sinasabing paniwalaan ninyo itong sinasabi ko. Ito po ay base sa karanasan ko na kaugalian doon sa aming baryo, lalo na nakagaya namin na nakatira sa mundo. Ang punto ko po dito, ang pag-aalay o yung pong offering ay hindi po yung minamanduan ka, inuutusan ka. Ito'y puso mong ibinibigay, ito'y galing sa iyong puso, ito'y buong puso ka lang nagtitiwala at may kalakip na sakripisyo. At bahagi ng mga pagsambangan natin sa Diyos, ito po ay ang ating offering, alay kumbaga, dahil po sa mga kapatid natin na tinutulungan na mayroong higit na pangangailangan kaysa sa atin. At hindi nag-aantay ng anuman kapalit. Bukod dito, ang ating simbahan, yun nga po, mayroon din pong sariling gastusin, kagaya nga po ng renta ng building, tubig, ilaw, at marami pang iba, yung ating mga full-time minister. At kaya naman, yung pong ating offering, ibigay po natin ng buo o mayroong kasiyahan sa puso. Kalagay dito ay mayroon din po tayong SMC. Yun naman pong special mission contribution natin na kung saan hanggang ngayon na lang po ang deadline, May 2026. Ito naman ay para po suportahan ang ating simbahan sa mga probinsya para mas lalo pa pong lumago, para mas lalo pa natin mailapit ang simbahan sa bawat isang nilalang dito po sa mundo. At kagaya nga po ng mission ng ating simbahan gamit ang isang talata sa Matthew 28:19 ang sabi diyan, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Ikwento ko lang po sa inyo ng bahagya. Sa totoo lang po, kami po ni Mrs. ay medyo kulang pa ng kaunti sa aming SMC hanggang ngayon at nag-open po ako sa aking kabay punto. Pero dahil nga po sa
matataas na bilihin, yung kung aming monthly expenses ay negatibo na. Pero nabanggit ko po sa kanila na hindi dahilan yung pagiging negatibo ng aming gastusin para hindi namin bibigay ng po ang aming isipsip. At dahil nga po sa tiwala namin kay God at sa hindi ko rin naman talaga inasahan, may mga ginagawa po kaming mga project na akala ko ay bahagi lang ng trabaho ko, ngunit ito pala ay may bayad at natanggap ko kamakailan lang. At sakto naman kung magkano pa po yung kulang namin sa aming SMC, kaya naman may pagkakataon pa kaming maihapon. May pagkakataon din po tayong maghumapon pa. Amen. So maraming salamat. Kita po. Manalangin tayo. Panginoon, lubos po